guys, ang pag-uusapan natin ay kung kailan ka dapat magpalit ng gulong. What's up guys? So good morning sa inyo. 7:38 na. 7:38 AM pa lang pala. Hindi kasi ako araw-araw nagmumotor eh. Lalo ngayon guys, napakainit. Mahirap magmotor. Kaya sa inyo guys na mga nanonood dyan, tsaka sa kapwa natin rider, stay hydrated guys. Ayun guys, ang pag-uusapan natin ay kung kailan ka dapat magpalit ng gulong. Pero bago yun guys, pagas muna tayo. Wala na tayong gas. Actually guys, yung gas na to, ito pa yung gas natin dun sa ano, yung nagpa-Kawasaki maintenance tayo sa service. Pero yun yung 2 weeks ago na ata, yun pa rin yung gas. Pagas muna tayo guys. Nag-okay pa naan yung gulong, pero may butas na to guys, dalawa, may pasok. Ayun nga guys, so ang pag-usapan natin ngayon ay kung kailan ka dapat magpalit ng gulong. Ulitin ko lang ulit guys, itong sasabihin ko ulit ay personal preference lang natin. Tulas dito So yung sasabihin nga natin guys is yung mga bagay lang na i-consider ko bago ako magpalit ng gulong. So feel free to react guys and comment kung mali man yung masabi natin or kung para sa inyo iba. Yung first thing na kino-consider ko guys is yung date nya or yung expiry date. So yung gulong kasi guys may production date, then may expiration din yan. I think nasa range lang siya guys, hindi ko sure, ipapakita ko na lang sa inyo sa screen, pero I think 3 to 5 years siya yung tinatagal nung expiration date nung gulong. I think depende rin siya sa brand ng gulong, ganun. So ayan yung unang bagay na kino-consider ko guys. Kasi may X-Max tayo before guys, so matagal kasing ano yun na i-stock, like mga more than a year or maybe 2 years pa nga. Tapos yung gulong niya guys expire na, makapal pa siya pero hindi na siya nag-i-inflate guys. Mayat maya na de-deflate yung gulong. Tsaka yung itsura niya guys, kahit anong linis mo, namumuti na. Nahanginan siya, oo, pero maya maya lang mawawala na naman yung hangin. So second thing guys is yung tread life nya. So yung tread life guys, ito yung pinaka common na dahilan lalo sa mga scooter kung bakit pinapalitan na, lalo yung iba pag sobrang pudpud na tsaka lang sila nagpapalit. So para sa akin guys, medyo delikado siya. Kaya tatlo sila, may bata pa. Ayun din guys, delikado rin yun. Huwag nyong gagayahin yun. Nasa Commonwealth sila no, sa highway, tapos tatlo sila. So guys, pag pudpud na, delikado rin talaga yan, lalo pag basa yung kalsada tapos wala nang tread yung gulong nyo, madulas. Ako guys, di pa kasi ako nasusobrang pudpudan ng gulong kahit sa scooter natin before.
So pag nakita kong medyo pakalbo na, papunta na doon, nagpapalit na tayo. Mga few days nagpapalit na tayo, paplano muna tayo kung anong gulong, ganyan, titingin-tingin. Tapos kinalaunan papalit na rin tayo kasi yung gulong yung kumbaga nagdadala rin yan ng safety sa atin Siyempre pag madulas na yung gulong mo, mataas yung tendency mo na na dumulas ka, masemplang ka pa guys. O imbis na makatipid ka, kung iniisip mo yon na isasagad mo yung gulong mo, lalo kapag mapapagastos niyan dahil sa possible accidents na mangyayari, mas malaking abala pa, di ba? Na wag naman sana mangyari. Pero maganda na rin yung sure guys, para sa atin din naman yung gulong, so para sa safety rin natin. Kaya ayun yung most common thing na sa tingin ko nagiging dahilan ng pagpalit ng gulong is yung tread, pagpudpud na talaga. So yung production date, yung expiry date, yung iba naman binabaliwala yan Kasi nga naman guys, pag gamit na gamit yung motor, syempre hindi na aabot sa expiration date niya, di ba? Parang ilang taon lang or baka nga buwan pag sobrang gamit na gamit. Talagang putput yung mga gulong natin guys. So ang next naman guys na kino-consider ko is yung mga butas niya guys. Pag marami ng butas guys, marami ng pasok yung gulong nyo, isa na rin yan sa bagay na kino-consider ko. So itong motor natin ngayon guys, may dalawang pasok na to. Hindi pa naman siya ganon kalala. So ang ginawa ko guys, yung pasok lang, yung ginaganon lang talaga. Ano yun, yung pinapasakan lang talaga guys, yung sinusundot. Hindi ko siya ang gusto ko sana guys, German patch Kaso kasi busy ako that day, gusto ko na ipaayos yung motor. Tapos parang kung di ko pa napaayos yun, parang weeks pa bago uli siya mapapalikan ipaayos. Kaya pinaayos ko na. So pinapatch ko na lang. Pakita ko sa inyo sa screen guys yung itsura ng patch. Dumidikit-dikit guys sa yung dumi dun sa patch na yon, sa ano tawag doon, sa specific na part na yon, may dumidikit-dikit. Soon guys, magpapalit na tayo ng gulong. So this year, sinusulit ko pa guys kasi 4,000 pa lang yung odo ng motor natin So sabihin 4,000 pa lang yung natatakbo ng gulong, tsaka wala pang 1 year guys. Makapal pa naman siya, pero medyo madulas na rin siguro pagka 1 year na guys. So pag birthday na motor natin, bilan natin siya ng bagong sapatos, di ba? Para may birthday treat ang ating motor. So lang rin pala i-add guys, so speaking of dun sa kanina nga sinabi ko sealant, tapos nabanggit ko rin yung patch. So ano sa tingin niya mas maganda sa dalawang yon? Maganda ba pag nabutasan ka maglagay ka ng sealant, o maganda ba i-patch na lang? Yung sealant kasi guys, para siyang di pala, parang talagang liquid siya, liquid thing na nilalagay sa gulong natin. Doon sa pito siya pinapadaan. So in case na mabutasan ka ganyan, so yung sealant guys yung mag-aano sa butas, yung parang haharangan niya yung butas, parang ganon. Ayun yung ano ng sealant. Kaso guys, I think sa big bike hindi siya advisable, kung tama ako. Pero sa scooter guys, okay naman siya. Ang downside lang dyan is pag tumagal guys, yun sa mags nyo, kung makapit siya, parang natatanggal yung pintura
So yung iba kasi guys, hindi aware sa kung paano ba gamitin yung sealant. So yung sealant guys, naglalas lang siya ng I think 4 to 6 months, tapos kailangan mong palitan na para hindi mangyayari sa inyo guys yung masisira yung mags nyo. Tapos may tamang sukat lang ng paglalagay guys ng sealant sa gulong natin. So hindi pwedeng ilahat mong ibuhos yan. Pero yung iba ganun ginagawa di ba? May vibration kasi guys pag maraming sealant na yung nailagay mo. Yung NMAX ko pala guys, nabutasan din ng gulong nun, kabago-bago. Bago lang yung gulong nun nagpalit tayo ng Pirelli Angel. So naglagay lang yung sa vulcanizing ng kalahating kalahating sealant. So yun, natakpan naman. Pumalit lang naman yung butas niya guys. So ay yung nagagawa ng sealant guys. So yung sealant nagko-cost lang siya ng sa mga vulcanizing shop guys, nasa 100 to 120 pesos siya pero sa Shopee nasa 50 pesos ata, ganyan. Wala pala tayong pupuntahan ngayon guys, so u-turn na ako. Pero wala kasing u-turn dito hanap lang tayo u-turn guys. Ayan na nakalagay, no u-turn, diba? Pwede mo mag-u-turn dito? Pwede na ata. U-turn na tayo dito guys. Yung sealant kasi di siya advisable sa big bike kasi malakas yung vibration niya lalo pag mabilis na ang alam ko. So kung nabutasan ka, maganda pa rin na patch lang sa big bike. Yung patch guys, nagko-cost siya I think 100 ata, 150 per patch. Iba pa ata guys yung parang labor pag tatanggalin yung gulong. Pero kung tanggal na, nasa ganun lang guys, kasi tatanggalin yung magis nun Tapos yun, sa loob banda ipapatch siya, lalagyan ng harang, German patch tawag doon. So mas magandang solusyon yun guys kasi permanent na rin yun kumpara sa sealant na lagi mong pinapalitan tsaka nandiyan pa rin yung butas, di ba? Ayun, talagang naharangan. Pero guys, yung sealant at saka German patch, pareha siyang helpful. So pareha siyang nakakatulong pag na-flatan ka. Magkaiba lang talaga yung ano niya guys, yung kumbaga yung way ng pagpapatch or pagsusolusyon sa flat na tires mo. Magkaiba lang siya ng way, pero para siya ng purpose. Ano yun? Ayun yung tatlong bagay nga na kino-consider ko bago ako magpalit na gulong. So ulitin ko lang, yung una is yung expiry date. So dito magbe-base ka sa production date.
Tapos ayun, kung ilan taon na siya, kung gaano na siya katagal. Next guys is yung tread life, o yung tread nung gulong. So ito yung pinaka common lalo sa mga scooters, kung bakit kailangan na magpalit ng gulong pag pudpud na. Consider ko is yung pag marami na siyang patch or marami na siyang butas. So guys, short vlog lang rin pala to. Babalik na ako. Yun lang talaga ginawa ko. Walang traffic kasi dito eh. Alam ko walang traffic ngayon. So para makapag vlog, lumabas na ako, diba? Ano kasi guys eh, di ako makalabas kasi ang init. Sobrang init. Kaya ano, nakakatamad pa magmotor. Tapos pag umuulan, di rin tayo lalabas, no? Yung umuulan lang talaga, mas lalong hindi. Kasi naka-tail tie tayo guys. Aabot hanggang likod natin yung talsik ng putik na ito. Thank you for watching guys. I hope you like our video. Please like, comment, and subscribe. And share nyo na rin tong video guys. Tsaka share nyo rin sa mga tropa nyo, pa-subscribe nyo, diba? Ayos ba yun? Thank you guys for watching. Bye bye. Bye guys.